Pahayag ito ni Congressman Toby Chanco na pinipigilan daw siya ng Marcos administration, kinakausap, huwag ka nang magsalita laban sa korupsyon, sa flood control dahil nakikinabang si VP Sara. Ano ba yan? Ito, pakinggan natin ha. Kinakausap ako, nakakampi ng administrasyon, tigilan mo na yung flood control scam. Kasi nakutinabang si Sara. Anong klaseng pag-iisip nyo? Magbubulag-bulagan tayo sa nakawan dahil lang may magbe-benefit. If ever nagbe-benefit siya, if ever, is because wala kayong napapakulong. Siyempre mag-frustrate yung tao. Kung na-frustrate yung tao, baka nga hahanap sila ng ibang kikilingan. Isa lang naman si Sara doon sa pwede nilang kilingan, hindi naman automatic. Pero nadi-dissatisfy muna sila sa inyo, kaya sila humahanap ng ibang kikilingan. Tingnan nyo kung ano yung root ng problem, hindi yung resulta nung hindi nyo na-resolve ang problema. Pag sinasabi ko yan, hirap na hirap naman silang tanggapin, nagagalit naman sila. Kinakausap ako, nakakampi ng administrasyon, tigilan mo na yung flood control scam. Kasi nakutinabang si Sara. Sabi ko, ano klaseng pag-iisip nyo? Magbubulag-bulagan tayo sa nakawan dahil lang may magbe-benefit. If ever nagbe-benefit siya, if ever, is because wala kayong napapakulong. Siyempre mag-frustrate yung tao. Kung na-frustrate yung tao, baka nga hahanap sila ng ibang kikilingan. Isa lang naman si Sara doon sa pwede nilang kilingan, hindi naman automatic. Pero nadi-dissatisfy muna sila sa inyo, kaya sila humahanap ng ibang kikilingan. Tingnan nyo kung ano yung root ng problem, hindi yung resulta nung hindi nyo na-resolve ang problema. Pag sinasabi ko yan, hirap na hirap naman silang tanggapin, nagagalit naman sila. Kinakausap ako, nakakampi ng Yan. Salamat po, Congressman Toby Chanco. Bakit mo pipigilan yung tao na nagsasalita para labanan ng korupsyon? Ibig sabihin, yung mga kumakausap kay Congressman Toby Chanco, inaamin nila na may korupsyon at huwag ka nang magsalita dahil nakikinabang si Sara. Exactly, nakikinabang talaga si Sara. Dahil dismayado na ang taong bayan sa nangyayaring korupsyon. Ako, ang laking pagsisisi ko sa aking buhay, bakit ako sumuporta sa kandidatong Marcos Jr. noong 2022 at ikinampanya ko pa siya ng todo. Akala ko nung una, itutuloy niya ang mga magandang nasimulan ni Tatay Digong. Kasi nga, ang kapartner niya, anak ni Tatay Digong. Nakikita ko noon ang continuity. So, for 6 years, na maganda na simulan ni Tatay Digong. Another 6 years, itutuloy ng Marcos Jr. Then another 6 years, itutuloy ni Inday Sara na presidente. So, 18 years yan, tuloy-tuloy ang development. Wow! Yan ang nakikita ko nung una. Kaya lang, wala. Imbis na ituloy ng administrasyong ito ang magandang nasimulan ng tatay natin, wala. Hininto. Yung anti-corruption drive. Dalawang cornerstone ng programa ng Tatay Digong natin. Yung war on pulburon at saka war on corruption. Yun ang campaign promise niya at yun ang ginawa niya. Although hindi niya totally na-eradicate ang war on pulburon, lang naglaylo, nabawasan. Corruption naman, nabawasan. So itong administrasyong sana ito, pag itinuloy niya yon, bawas ng bawas. But wala. Lumala. Sa surveys ng Pulse Asia last year, magkasunod. I think yung third quarter survey nila last year, 97 sa mga respondents nagsabi na napakatalamak ang korupsyon sa gobyerno. Yung fourth quarter nila na survey last year, 94%. So halos, magkadikit lang. At ito na ang legacy ng administrasyong ito. At dahil dyan, at wala silang napapakulong. Tama yun. Kasi kung marami nang napakulong ngayon, medyo mag-iba ang equation. Marami nang matutuwa sa Marcos Jr. administration
kung mapatunayan niya, mapatunayan ng Pangulo na wala siyang kinalaman sa korupsyon, mahiya kayo. Ito, kukulong ko kayo. Kailan ba siya SONA? July, last year. July, August, September, October, November, December, January, February, March. After 8 months, ilan lang nakulong? Si Sara Diskaya lang at saka si ex-senator Revilla at may mangilan-ilan pa na mga DPWH official na malilit na isda, dilis. Yun lang. So ano ngayon ang taong bayan na ninakawan? Anong pakiramdam natin na ako kung ninakawan ako, lalo na pinaghirapan ko, talagang magagalit ako at sisingilin ko yung nagnakaw. Papanagutin ko. Yun ang hinaing ng taong bayan. Paano mapanagot yung mga nagnakaw? Paano mapanagot ang mga maletagang? BP Sara. Kaya nakikinabang talaga si BP Sara itong usapin sa flood control mess o scam. Dahil nakikita ng taong bayan na kung si Sara Duterte ang maging Pangulo, mananalo, siguradong panagutin niya. Kaya tama yung assessment ni Congressman Edgar Erese. Pag nanalo si BP Sara sa 2028, dalawang senaryo lang mangyari dito sa administrasyon Marcos and his allies. Either makulong or mag-exile. Select the best answer. Papayagan ba natin mag-exile sila? Ay, wag na. Kailangang managot. Kaya konting tiis na lang mga kababayan, mga kapwa ko DDS. Ang ating Tatay Digong, sana makauwi na siya by 2028 at masaksihan niya ang pag-upo ng ating minamahal na BP Sara as presidente ng ating bansa. Marcos Jr. nanawagan ng unity. Wow, ang gandang pakinggan. Kaya lang, lalo na ngayon, nag-birthday ang ating Tatay Digong. 1 year na siya mahigit sa imbes na nandito si Tatay Digong natin, nagpapahinga. Dahil sa kagagawa ng Marcos Jr. administration, kinidnap nila. Paano ka ngayon makikipag-unite sa group effort na nagpakulong sa ating tatay? Yun ang tanong. Madali yung manawagan. Kaya lang yung taos-pusong makipag-unite ka sa group effort na ito, I don't know. Sa pagsisimula ng Holy Week, nanawagan si Pangulong Marcos Jr. ng pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Oy, yung kinidnap ninyo, anong klaseng malasakit sa isa't isa, pagkakaisa, bakit nyo kinidnap ang dating Pangulo? Yun ang tanong. Kasabay ng patuloy na kinakaharap ng mga hamon sa bansa at sa buong mundo. Sa kanyang opisyal na mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagaan ng pagiging iisa bilang bansa. Sabi niya, may this Holy Week strengthen our resolve to become a nation guided by faith, united in purpose, and inspired by selfless service. Ang sarap pakinggan po o basahin. Kailan galing ba yun sa puso? Ay kung gusto niyo ng pagkakaisa, pinabayaan nyo na lang sana si Tatay Digong namin na kung kasuhan nyo, ikulong nyo dito sa Pilipinas. Ako, okay lang ako nun. Kung may paglabag siya sa karapatang pantao, sa kanyang war on pulburon, so be it. Iharap nyo sa hustisya sa bansa. Kailang yung ginawa na kinidnap, dinala doon, sobra 1 year na siya, doon na siya, 2 birthday niya, doon na. Tapos mananawagan kayo ng pagkakaisa, malasakit sa isa't isa. Ano ba yan? Sa hanggang salita lang? Ano pa? Naway patatagin ng Holy Week ang ating paninindigan. Maalala ko tuloy nung Christmas ba yun?
tinanong ng media si BP Sara kung ano either Christmas ba o Valentine's. Parang message. Ayokong magbigay ng message sa kanya. Hindi porke Christmas o Valentine, i-greet ko siya. Hindi pwede. Basta ayoko. Ayoko siyang i-greet. Doon ako bilhin. Sa mga Duterte, hindi sila plastic. Kung galit, galit. Hindi katulad ng iba dyan, kung nagsasalita, wow, ang bait, wow, ang gandang sinasabi, ba't iba ang ginagawa? May post akong nabasa. Post mismo ng Pangulo Bongbong Marcos Jr. Rodrigo Duterte. March 28, 2017. Kasikatan pa ni Tatay Dugong nun, presidente siya. Nako, mayroong litrato ni Tatay Digong, may hawak na gitara, nandyan din si Bongbong Marcos. Parang, happy birthday, parang gano'n, my friend, Tatay Digong, happy birthday, Mr. President, continue your music. Meron siya, nung nailibing ang tatay niya sa libingan ng mga bayani, sabi niya, hindi ko makakalimutan ito, utang na loob na ito sa President Duterte. Mga ganun ba? Tapos, nanalo siya 2022 nang dahil sa tulong ng mga Duterte. Halos hindi ako makapaniwala na payagan niyang dating presidente na i-group effort. Grabe. Kaya ako, never to Marcos again. Except, I'm sorry para sa akin, except kay Manang Aimee. Kasi si Manang Aimee, Senator Aimee, napatunayan niya ang loyalty niya una sa taong bayan. Then of course, loyalty niya sa mga Duterte. May post niya si Senator Aimee yung kung maghanda siya ng birthday ni Tatay Digong, ang ihanda niya inununan. Wow! Ano yung inununan? Paksiw sa Tagalog, inununan sa Bisaya, paksiw. Ito, namimiss mo na ito, Tatay Digong, kung maghanda ko sa ano. Nakakaiyak yung parang tula. Yung post ni Senator Aimee na yun, yung ihahanda niya, parang kambing, kilawin, mga Filipino food ba? So I hope na ang ating Tatay Digong, naka-adjust na siya doon ng mga pagkain. Kasi wala namang balita na namamayat siya. I hope na okay na ang kanya. Anyway, ano ngayon? Domingo Ramos, Palm Sunday. So, okay naman yung kung leaving aside politics, spiritual renewal natin, talagang magnilay-nilay tayo ngayon. Personally, ako, malaking pagpasalamat ako kasi ako, inaamin ko talagang grabe akong makasalanan. Kaya lang, naintindihan ko yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa akin. Yung namatay siya sa krus, nailibing, then nabuhay muli on the third day. That is for the forgiveness of my sins and your sins. At dahil nabuhay siya muli, tayo na naniniwala sa Panginoong Hesus, kahit mamamatay tayo, mabubuhay din muli. There is everlasting life. Yun po ang good news na dala ng Panginoong Hesus sa Panginoong Hesus. Kaya magpasalamat tayo itong semana, hindi lang Semana Santa, ang aking pasalamat every day, whole year, ang aking Semana Santa. Yung gospel, sinasa puso ko ang gospel po is ABC ang ano ko . A, accept that I am a sinner, you are a sinner. B, believe, maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng kasalanan.